Eto na. Balitang Liza Soberano tayo. Medyo nalulungkot ako dito sa mga nabasa ko at mga nakarating sa aking komento. Kasi nga, sabi ko nga doon sa isang bahagi ng usapan namin sa Marites University na kasi parang nabalita doon or napabalita na in-unfollow na ni Liza sina James Reeds at saka sina Isa Pressman. James Reed. Tama, Reed. Reeds ang sinabi ko, no? Nagkakaroon ako ng S. Charot! Dahil nga, tapos biglang nakita yata ng mga fans or mga bashers, ang tawagin natin, na parang mas, dahil sa ginawa na yon ni Liza, parang mas pinapakita daw nito ni Liza na kinakampihan niya itong kanyang yung agent dati or yung naging partner ni James, na nagkaroon ng problema si James financially dahil 'di ba nireklamo pa niya ilang milyon yung pinag-uusapan doon na nawala or something, na itong si Jeffrey O na dahil hindi pina-follow pa rin niya, 'di ba may mga sighting pa nga na magkasama sila. Nakakalungkot lang kasi sabi ko nga doon sa Marites University na parang siguro marahil sa mga audience dito sa Philippines, hindi na masyadong pinag-uusapan or para sa kanila has been, sorry sa term patawad, lalo na sa mga kapwa ko Lizken fans, na parang sa kanila parang hindi na nagmamatter or hindi na relevant yun na lang gagamitin kong showbiz term, hindi na relevant ang isang Liza Soberano sa local industry kasi nga wala naman na siyang ginagawa mga projects dito maliban sa mga ilang endorsements na nandoon siya o ginagawa niya for local consumption. Kasi nga simula na nang mag-decide itong si Liza na magpa-manage sa Singapore ba to? Malaysia, hindi ko maalala, basta isang regional country dito sa Asia o Southeast Asia na yun ang nangangalaga ng karera niya ngayon. Kasi nga, nagkausap sila na ang goal na talaga ni Liza is regional, international. Kaya nga mayroon siyang mga magazine covers na mga premium or mga premier magazines sa regional or international circuit. Tapos meron siyang mga ginagawang projects, 'di ba? Nagkaroon pa nga siya ng music video kasama ng isang kilalang Thai actor. And may mga guesting siyang ginagawa sa iba't ibang shows outside Philippines. Kaya siguro hindi na nagmamatter sa atin kasi kung hindi ka rin talaga big fan or talagang supporter na sinusubaybayan mo ang bawat kilos or bawat kagaya nung club team sila ni Kath din na mayat maya may balita, hindi na kasi ganun ang senaryo kasi nag-iba na nga kasi sila isa na mismo ang pumili ng gusto niyang tahaking landas kasi nga parang feeling niya after ng pandemic, after nang mawala ng prangkisa ang ABS-CBN, parang feeling niya wala na siyang career dito sa Philippines. Kaya siguro with the indulgence nung mga nagpapayo sa kanya, nung yung mga nakasuporta din sa kanya, mga grupo na talagang may nagmamalasakit din naman sa karera niya, sinuportahan nila si Liza nung mag-decide dito na magkaroon ng itry ang luck niya sa ibang bansa. And since nagkasama-sama nga sila that time nina Isa, nina James sa Amerika, 'di ba? Nagrenta pa sila doon ng apartment, tapos silang gumagawa nagbibigay pa sila ng mga updates dito sa atin na sila yung may kanya-kanyang toka sa pagluto, paglinis, etc. na nawala na yung lahat kasi nga nung pumasok na sa eksena itong isang Jeffrey O na ito na allegedly ay naging kasintahan pa ni Liza kasi as of today, sabi ko nga, magba-Valentine's na, wala naman talagang confirmation na nagkahiwalay si Enrique at saka si Liza. Although nung last time na nakausap ko po si Ken nung film festival na meron silang entry, ito yung nakaraang December lang, hindi naman tinakil yon, pero nung kinumusta ko, kami kasi may mga secret language, kumbaga, nung sinabi kong kumusta na ang puso, alam niya na ang ibig ko sabihin siguro noon. Tapos sabi naman niya okay naman siya, pero syempre without mention of Liza, inassume na lang namin na siguro maganda pa rin ang sama nila. Hindi ko alam kung bilang magkaibigan na lang or bilang magjowa pa rin, kasi may mga nagkukwento pa rin ng mga malalapit na naming kaibigan o close sa amin na pag nandito sila sa bansa, nakikita sila, lumalabas, kumakain, nakikipag-party, ganyan-ganyan. Pero hanggang doon na lang. So, kung as to anong extent ng relasyon,
gusto kong sabihin as baka nga talaga wala na at mini-maintain na lang nila yung naging magandang friendship nila. Yun na lang, to be safe. Kasi yung mag-ilusyon bilang ako'y big fan ng Liz Ken, although mas kaya ako big fan ng Liz Ken dahil kay Enrique, kay Ken, klaro naman yan since day one. Ayoko bigyan ng ilusyon sa sarili ko na parang, oh my God, mag-i-ilusyon pa ba tayo? Kumbaga, mahirap kung kaya nga sa totoong mag-asawa, di ba? Na yung may separation ng space, na long distance, nagtatrabaho si lalaki o si babae sa abroad, tapos naiiwan yung isa. Parang hindi talaga nag-work yung ganun eh. So, yun na lang ang pangahawakan ko for now. Pero yung friendship siguro, dahil nga may mga istorya pa rin, pag nagkikita-kita ay maganda ang samahan, siguro na-maintain at gusto nilang i-maintain yon. Pero sa usapin na doon nga sa mga nagsasabi o nang babash kay Liza na wala na ito, ganyan-ganyan. Kasi nga po, hindi na Philippines or hindi na ang local showbiz sa Philippines ang sentro ng kanyang mga activities. Nasa ibang lugar na siya. So kung ano man yung nangyayari sa kanya doon, ano man yung nagaganap, maging happy na lang tayo kasi hindi naman siguro siya nagdesisyon or tumaya sa ganung klase kasi hindi naman na din siya bumabata, although napakaganda pa rin niya. Hindi niya itataya yung mga natitirang taon kumbaga na naging sikat na sikat siya dito sa bansa. Tapos pagdating doon ay magiging wala lang, di ba? So, you know, pinag-uusapan pa rin naman siya, may mga naikukwento pa rin naman siya, and one of these days, maybe one of these days, makahit talaga ng big time itong si Liza kasi nga, doon talaga siguro nakatutok ang kanyang focus. O yun lang ang gusto namin ibahagi ngayon sa inyo at pagbibigay ng update sa isang Liza Soberano na syempre pamahal po rin po namin kasi bilang Liz Ken fan, hindi naman maiiwasan. Kalahati pa rin siya naman ng at naging maganda naman ang samahan nila ni Enrique. O ngayon nasasabi ko ng naging maganda. Uy, maganda pa rin naman ang samahan nila. Kaya lang wala nang, hindi ko alam kung anong label na ayoko na mangialam. And on that note, wag na rin po tayo mangialam. Wag nyo na akong pakialaman at musisipan yan. Ako ang inyong lingkod, Papa Albert Nabus. Pakulay sa mga nagbe-birthday, sa lahat ng mga kapwa ko Pebrero dyan, alam nyo na. Maraming salamat po, Albert Nabus, sa mga sponsors, sa mga sina-shoutout ko dyan. Thank you!